Anong areas po ba ang posibleng tamaan ng storm surge at gaano kataas na alon ba ang inaasahan mula dito? Well, Jesse, initially batay sa datos ng Pag-asa, yung mga areas na may public storm warning signals number 3 and 2 ay mas prone po sa epekto ng storm surge kumpara dito nga sa mga areas na under public storm warning signal number 1. So kung napansin natin kanina sa ating mga graphics ay yung mga ilang lalawigan dito nga sa Eastern and Central Visayas ay posibleng makaranas ng mga matataas na storm surge. Ang isang dahilan, ang mga isla doon sa Kabisayan ay separated by bodies of water. Mapapansin natin dito na kung mababaw yung coastal bathymetry na tinatawag natin, yung storm surge ay posibleng mas mataas po ang maranasan sa ibang lalawigan kumpara naman sa mga lalawigan na may tinatawag po tayo na steep coastal bathymetry. Bagamat ang pagtaya ng Pag-asa ay around 4 to 5 meters na storm surge ang posibleng ma-generate ng nasabing ng paparating na bagyong si Ruby, dapat po malaman nating mga kababayan na hindi po lahat ay posibleng makaranas ng pare-parehas na pagtaas nga ng mga alon na sanhi ng paparating na bagyong si Ruby. Dapat po rin po natin isaalang-alang kung ito nga, mababaw ba ang inyong coastal bathymetry or medyo mas malalim ang inyong coastal bathymetry. Pero regardless po sa taas ng inaasahan nating storm surge ay dapat po maging handa ang ating mga babayan. Lalong-lalo na po dun sa mga coastal areas ng mga lugar na may public storm warning signals number 3 and 2.